Ngayon papalapit na po ang summer ay marami sa atin ang nagpaplano na kung saan mag-outing para makapag-swimming. Right, Mama P, mapa-beach man yan o swimming pool. Siguradong excited na ang lahat kung saan sila ay magtatampisaw ngayong tag-init. Pero paano kung sa expected na masayang bakasyon ay may nangyaring aksidente? Tulad na lamang po na nangyari sa isang resort sa Subic kung saan ang isang bata po ay namatay matapos pong masting ng dikya o jellyfish. Meron kayang pananagutan ang resort kapag may aksidenteng nangyari sa kanilang lugar? Aalamin po natin ang sagot sa tanong na yan dito sa Legally Yours. Kasama na po natin ngayon ang bisita natin abogado na si Attorney Sabrina Datu. Good morning, Attorney. Morning, Attorney. Welcome. Welcome back. Good morning po sa mga nanonood. Oo nga. Attorney, ano ba ang mga sagutin ng isang resort kapag may aksidenteng nangyari sa kanilang property? Okay. So sa ating batas kasi, ang resort meron siyang responsibility na due care na kailangan niyang ibigay sa kanyang mga guest. Ito yung mga ine-expect natin na normal na pinoprovide nila. So kaya yung mga health, security, measures na dapat meron sila. Ngayon, kapag po ang hotel ay naging negligent siya sa pagpo-provide nitong sinasabi nating due care, maari siyang maging liable dun sa kung anumang insidente ang nangyari. Pero syempre dapat po, hindi at fault na yung guest. So baka mamaya yung aksidente ay kasalanan naman talaga ng guest at walang kasalanan yung resort, hindi po magiging liable yung resort doon. So sa mga ganitong instances, kailangan natin tignan ano ba yung buong nangyari. So siguro po example na lang kasi madalas ng mga swimming pool, di ba? Sa mga resort. Halimbawa po, sinabi ng resort na ganitong oras sarado na ang pool kasi maglilinis kami. Tapos naiwan siyang madilim halimbawa. Then merong naligaw doon na guest at nahulog dun sa pool at nabagok ang ulo. So yung ganon, possible na may negligence yung hotel kasi walang ilaw, walang bantay. But at the same time, meron ding contribution yung guest kasi alam mo na nga na sarado yung pool eh. Ngayon, paano kung hindi naman in-inform ng guest, hindi in-inform ng resort na close yung pool, basta na lang niya, naglinis na lang siya, in-assume niya. Halimbawa, may operating hours nakalagay doon. Hanggang alas 6 ng gabi lang pwede. Tapos naligo sila ng 6:30. Who's accountable there, Attorney? Okay. So, depende doon sa mangyayari. Possible kasi na may contributory negligence yung mismong guest. Okay. Pero syempre, pag halimbawa, ganyan, may nangyari na, aksidente siya, alam naman niya lampas na sa operating hours. Pagkatapos nun, may responsibility pa rin yung resort na magbigay ng first aid. Okay. Tulungan yung tao, yung guest. Okay. Kasi pag hindi niya tinulungan yon, meron pa rin siyang pananagutan. Kasi part yun ng kanyang tungkulin bilang resort. So yun it's po. the administering of the first aid na responsibilidad ng resort. Pero yung pag-swimming ng labas na sa operating hours, that's on the guest. Opo, kung notified po yung guest Kung malinaw naman na may ganung malinaw rule. na bawal tapos pumasok ka pa rin. So hindi na yun kasalanan ng resort na nilubag mo yung kanilang mga patakaran at na-aksidente ka dahil dun. Yan ay sa pool, pero paano naman yung mga beach resort? Kasi usually kapag summer yung mga nababalitaan natin, mga nalulunod. Diba? Paano po yun? Okay, so pag mga beach resort kasi, of course, by law, meron naman talaga mga required na mga lifeguard na nakabantay. Every few meters may nagbabantay. Ngayon, depende po dun sa nangyari dun sa tao, dun sa dagat. Kasi syempre hindi naman po kontrolado ng resort yung mangyayari dun sa dagat. Minsan meron po tayong tinatawag na assumption of risk. Parang ikaw bilang tao, alam mo na pag pumunta ka sa dagat, hindi natin kontrolado ang maaaring mangyari. Maaari kang maalon, maaari kang may aksidente ka. Sa jellyfish also. Oo, isama yun sa jellyfish. So, yun ay ano mo na yun, parang lookout mo yun para sa sarili mo. So, ang pwedeng magawa lang naman ng resort sa ganyan, kung halimbawa alam nila na delikado yung area na yan,
ino-notify nila yung guest nila. May mga nakapost doon na itong area na to ay delikado, prone sa accident, pwede silang magtalaga ng mga tao na magbabantay. Pero pag ikaw, makulit ka pa rin, pumasok ka pa rin doon, ano na yun? Sa guest na yun. Hindi na sa resort yan. Hindi na sa resort. Pero halimbawa, nangyari na aksidente, may nalunod, pero itong si resort, hindi agad nagpadala ng ambulance or any first aid. Doon ka pwede magreklamo. Yes. So, yung part na yun, meron kasing duty ang lahat ng resort na mag-provide ng medical assistance. So, yung medical service kasi ng resort, depende eh. Yung mga malalaking resort, required sila na meron silang clinic. Yung iba, ang pinaka-bare minimum para sa mga maliliit na hotels and resort, First aid kit. yes, first aid and availability ng medical service 24 hours. So, ibig sabihin, dapat meron kang nakakontratang on-call na doktor na pwedeng pumunta, na pwedeng tumulong. Saan nila binabase yun, attorney? Sa number of guests in a resort? Ganun ba yun? Meron po tayong, so yung po mga resort, kapag sila yung nagpapa-accredit, meron po sila para mga level. May mga stars, Oo. parang hotel. Yes. And they base it on what? So yan po ay based sa facilities nila, gaano kalaki, gaano kadami yung possible na guests. I think kino-consider din yung gaano ba sila kalayo sa nearest medical facility. So pag nag-a-apply sila ng mga permit sa LGU, sa Department of Tourism, yan yung mga tinitignan at bibigyan sila ng ano yung dapat na meron sila doon sa kanilang facility. Karaniwan din, no, attorney, kapag halimbawa, especially when you engage in mga water sports activities, like banana boating, Jet or jet skis, or yung parasailing, pinapapirmahan ng mga waiver, 'di ba? Which means it frees them from any legal Yes. responsibility kung may mangyari. Ito po ba ay talagang, if something happens to you, wala ka na talagang habol under the law because you signed that waiver? Okay. So, syempre, kung ang binigay sa'yo na gamit for the water activity is, meron palang problema, may malfunction pala. Hindi naman kasama yun. Pero yung waiver na yun, valid siya insofar as, yung pinag-uusapan natin kanina, ina-assume mo yung risk na nino-notify ka na pag ginawa mo yan, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay. Parang nililipat sa'yo. So, hindi mo na pwedeng habulin? Kung may maaksidente ka, maaring parang quit claim mo siya. Pero kailangan may chance ka na humabol kung merong mapatunayan underlying negligence pala. Oo. So, Kung halimbawa, mapatunayan mong may damage, yung rope, kung saan ka nakakonect sa parasin. oo. May Kasi nangyari po na sila ganun pala before nag-ayos eh. nun. Napigtas yung rope. Parang may nangyari ng ganun before. So doon, pwede kang humabol. Posible po yun, oo. Kasi syempre, nung nag-take ka nun, ang assumption mo, yung binibigay nila sa'yo na gamit, Safe lahat. safe yun, at gumagana yun, maayos yun. So ano yung mga what kind of cases can you file Can file? against them? Possible na mag-file ng civil case. Oo. Civil case, ibig sabihin, sisingilin mo sila for their liability. So, damages yan. Whether pinang-ospital mo, yung hindi mo sinweldo kasi nasa ospital ka, at kung ano Yes. pang gastos na meron ka, even moral damages kasama dyan. Possible din, may mga certain circumstances na pwede ka mag-file ng criminal case. Okay. So, kung merong specific na persons na talagang naging reckless or negligent sa kanilang pag-aasikaso sa'yo, pwede mo siyang filean ng case. Punta naman tayo dun sa other side. Dito naman tayo sa mga resort owners. Meron ba silang karapatan? Halimbawa, itong guest talaga nila, talagang lumalabag na dun sa kanilang rules and regulations. Meron ba silang karapatan na Palayasin sila. Paano ba yun? Makulit Mas sila. Meron nga ba, attorney? Actually, yes, pwede yun. Kasi na ano yan eh, meron naman kayong kontrata with your guest na ikaw as a resort, you're guaranteeing yung safety, yung atmosphere, pero at sila naman, yung guest,
gina-guarantee nila na susunod kami sa policy nyo. So, hindi naman yun one-way street na yung isang side lang ang masusunod. So, if you're violating, lalo na kung disruptive ka dun sa ibang guest, pwede nilang, kasi private, ano po yan businesses. Oo. So, they can deny to you their business. Oo, ang dami na nangyayari ngayon sa mga resorts. Meron mga giant slides, Wave pool. waiver lahat yan siguro, attorney, no? Yung pong mga ganyan, tinatawag natin yan sa batas na attractive nuisance. Yung bang, pag nakita, lalo na wave pool, tapos may slide, pag nakita ng bata, parang lumalaki yung mata nila, no? Susugod sila. And how do you control children's actions, di ba? They're so excited. At yun nga po, kapag may mga additional facilities na ganyan ng mga resort na nakaka-attract sa mga bata, kailangan may extra precaution sila. Kasi pag yung Yung mga resorts. Opo. Pag yung bata ay na-aksidente dyan sa ganyang mga dagdag na facility, liability yan ng resorts. Dapat po merong, yung mga slide na ganyan, dapat po may nagbabantay na lifeguard kasi hindi mo makokontrol ang bata na So, dapat tatakbo may na lang mananaway. yun. Yes, Diba? dapat meron pong nagbabantay. Oo, para iwas demanda. Yung simpleng naglalakad by the pool, nadulas. O, attorney, dapat meron na yun. Dapat, baka mamaya, kasalanan Kasi na naman wala namin. naman ako waiver na pinag- Oo, possible ka. Lalo na pag hindi nila inayos. Kasi syempre, yung pag-construct naman yan, di ba? Alam nilang kinoconstruct nila yan sa paligid ng pool na Oo, slippery. dapat non-slip yung kanilang mga Dapat non-slip. daanan. Dapat merong silang mga tao na naglilinis agad or naglagay ng signs na, ito, dito madulas. So, posible po na managot ang resort, yes. Kung makitang negligent sila. Kung loss of property, walang problema yon. Di ba minsan nag-waiver din sila? Meron sila mga signs na, halimbawa, you go to a resort, if something gets lost, wala silang pananagutan. Totoo ba yun, attorney? So, yan po, makikita natin na kapag ikaw kasi yung nasa iyo yung property mo, syempre, hindi talaga sabihin nila pananagutan. Kasi paano mo siya nawala? Pero kung yung security naman ng resort ay hindi maayos, very lax, kumbaga nakapasok siguro yung magnanakaw dahil hindi nila inayos security, pinabayaan nila makapasok, possible na magkaroon ka ng claim sa kanila. Ang hirap naman i-prove, no? Kasi lahat naman ng oo. resorts merong security guard. Well, hindi natin masabi kasi minsan, di ba, Mamaya, nag-CR Yung break, mga- pala wala na yung security. or nag-iwan ka ng gamit sa lobby kasi 'di ba uso 'yun, parang iwan ko muna yung bag diyan sa papatabi mo muna sa concierge nila. Reception. So syempre 'yun, nililipat mo sa kanila yung property mo. Responsibility. Oo. Pero kung pumayag sila, they're accountable, Yes. di ba? Kaya hindi na tayo papayagan. From now on, after this interview. Sabi, ganun pala. Kaya attorney, for Thank you. additional legal concerns, baka you can give your contact Yes. details. Kung meron pa pong additional concerns, maaari po kayong mag-email sa amin sa info@estradaaquino.com. Thank you very much, Thank you Attorney po. Sabrina Datu. Maraming Maraming salamat salamat po po. sa inyong mga advice na binigay sa ating mga kada. At mga kada, ang safety at security ng guests ay #1 priority ng resort owners sa lahat ng pagkakataon. Kahit walang giant slides o wave pool man yan, okay lang po. Importante ay ligtas at masayang nag-e-enjoy po ang lahat sa kanilang bakasyon. At ingat po ha. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!